way po, taon-taon po isa sa mga sineselebrate natin as a church ay ang Pastors and Leaders Appreciation Sunday. Tama ba? Okay, ito ay araw na pagkakataon para ipagdiwang ang buhay at kontribusyon nila sa ating mga buhay. At yan po ang dahilan ba't tayo nandito ngayon. Amen? Okay, yun na nga. Ngayon, I'm not here to share with you how to appreciate us, but more than doing so, I think the best thing to talk about is to understand what it means to be a pastor and a leader at kilalanin kami ayon sa aming point of view at ayon sa point of view ng Biblia. Amen? Parang may tanod na nagpipreach, tama ba? Hindi pa ako tanod. Medyo maporman tanod lang, tama ba? Okay? So, pag maingay po kayo, ipapaano ko po kayo, no? Kaya ingat-ingat po kayo dyan. So, alamin natin this morning, biblically, ano ang functions at purpose ng mga pastors and leaders sa church, sa isang disciple at sa church. At pagkatapos natin pag-usapan, mamaya, dito tayo magdi-decide. So, huwag niyo munang ibibigay yung mga dapat yung ibigay. Huwag niyo munang gagawin yung dapat yung igawin. Pag-usapan muna natin to, tsaka kayo magdi-decide kung, Pastora Jubel, hindi na po itutuloy. Parang pwede yun, no? Pero maganda ba, pag-usapan muna natin para ma-gets natin. Okay ba yun? Bagamat malaki po ang similarity at trabaho at function ng pastor at mentor, gusto ko lang pong i-emphasize na on my preaching today, mas magfo-focus ako sa mga pastor, okay? Kasi ganun din naman ito itrato ng Bible. Okay lang po ba yan sa mga mentors natin? Pero huwag kayong mag-alala kasi parehas naman tayong bida. Okay? So kayo po ay, ang tawag sa ganun, yung supporting actor. Ayan, no? So wag nating patagalin pa, kilalanin natin sila at let me share with you our message this morning entitled The Heart Behind the Calling, Pastors and Mentors POV. Ayan. Heart Behind the Calling, Pastors and Mentors POV. So, before I continue, pwede bang raise hands ng mga pastors and mentors natin sa church? Sige po, taas ang kamay. Ang hindi magtataas, wala po kayong, nagtataas na sila ng kamay. Amen? So, palapakan naman po natin sila lahat. Sige po, let's appreciate everyone. Thank you guys. No? At this special message is for you. So let's pray first. Father, we thank you for today. Nagpapasalamat kami for the opportunity to listen, Lord, to be here, Lord, fellowship with one another. At higit sa lahat, to celebrate the life of our dearest pastors and dearest mentors. And ang prayer ko po, Lord, hindi lang kami mag-celebrate, magbibigay or anything, but ang pinaka-importante, Lord, ay makita namin ano nga ba ang function ng isang pastor. Kasi madali namang bigay, pero mahirap mag-appreciate kung hindi namin naintindihan ang impact nila sa aming mga buhay. Lord, thank you, Lord, for today. Salamat po sa simbahan na ito, Lord, magamat maliit, magsisikipan, pero salamat kasi, Lord, nararamdaman namin ang presensya mo at ang salita mo sa oras pa ito, Lord. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. So by the way, may first timer po ba tayo? Ayan, ngayon ko lang po kayo. Ngayon lang. Sige, guys, can we just welcome them? Welcome home. Welcome home po sa Lighthouse. Thank you for coming today. Okay, so what's the heart behind the calling? Ano ba ang puso behind the calling of a pastor and a leader? So number one, okay, is the shepherd's heart or the shepherd heart. Can you say with me, shepherd? Yan. So, sino po kayo familiar sa shepherd? No? When we talk about shepherd, alam niyo po, ang salitang pastor pala, galing po yan sa Greek word na poimen. Poimen, which basically means shepherd or herdsman. Okay? Pag sinabing shepherd, sila yung literally yung mga taong naghahalaga ng mga hayop. Tama ba? So, yun. Doon galing yung word na pastoring. Okay? It is used literally to describe someone who cares for a flock of sheep or goats. And figuratively in the New Testament, it is often translated as pastor to describe a leader who guides and cares for the Christian flock. Okay? So, inihalin tulad siya sa isang, ano ba Tagalog ng pastol? Tama ba? O ano ba ibang term? At I think yun naman ang pinaka-Tagalog ng pastor. Tama ba? Or ng pagpapastol or ng shepherd. So, pastol, tinanggal lang yung L, ginawang R. Tama ba? Hindi naman ganun yun. No? So, ganun po yun. No? Doon nang galing. No? So, someone na nag-aalaga sa simbahan. Okay? Dahil ginagamit na natin ngayon ang word na pastor na pantukoy sa isang particular church position, maaring mahirap na natin maintindihan sa original meaning nito. So the image of the shepherd in the Bible gives us rich insights, no, for us to appreciate the church leaders we have today. So para mas ma-appreciate natin ang functions
no, ang mga pastor, ang mga mentors natin, siguro maganda, tignan natin sila sa kung paano sila tignan ng Bible. Okay ba 'yon? Parang ano rin po kayo, parang nalindol din po kayo. Okay lang po ba kayo? Tingnan mo nga yung katabi, parang nalindol yan. Wala ka namang naramdaman sa lindol, tama ba? Okay? So ngayon, para pakitaan ko kayo, ito yung itsura ng isang shepherd at kanyang mga sheep. Yan o, yan ang itsura niya, no? So sa atin, I think sa church, meron tayo si Tito, tama po ba? Si Tito ay nagsi-shepherd, hindi ng sheep, pero ng mga baka, di ba? Ganyan, no? So, yun, mga sinasaka, ay hindi sinasaka, at sa ganun, inaalagaan ni Tito, no? So, ganun din, no? Ganyan ang trabaho nila. Sila nagpapakain, ganyan-ganyan. So, challenging po ang buhay ng isang pastol sa panahon ng Bible. Kasi ang shepherd po, nililid ang kanilang flock to pasture and water as the season change. Kasi iba-iba ang panahon. May panahon ng tag-init, may panahon ng taglamig. So, malaki ang trabaho ng isang pastol sa kanyang mga shepherd. Okay? At nasa panganib din ang mga buhay nila dahil kailangan nilang protektahan ang mga binabantayan nila sa mga mababangis na hayop at sa mga nagtatangkang magnakaw. Para maintindihan natin, ang isang Tito, lumalaban ba ang isang baka? Medyo pinoprotektahan din niya sarili niya po, tama po ba? Kasi minsan may dadaan sana ako. Munti ko mabunggo, parang gusto kong habulin, tama ba? Pero ang isang sheep po, para mas maintindihan natin, wala siyang capacity to defend himself or itself. Okay? Kung ang ibang mga hayop, di ba, parang yung aso, pag dinupakan mo yung, dinupakan talaga. Pag sinipa mo yung aso, diba, gaganon, tama ba? Pati yung pusa, di ba, mangangalmot, o kaya naman mga hayop or anything, ganon sila eh. Pero ang hayop is the only animal na wala siyang instinct ipaglaban ang kanyang sarili. Defenseless siya. So ngayon, ang ginagawa ng isang shepherd, siyang nagproprotekta. Kasi pag merong mga possible na pwedeng kumain, lumapa sa kanila, kaya alam nyo ba na ang isang sheep ay kusa lang niyang iiyak hanggang mamatay? Ganun sila. Hindi na silang wala silang capacity ipagtanggol ang sarili. So ang ginagawa ng isang shepherd, pinagtatanggol sila. Okay ba yun? So gamit nila yung staff, yung rod, ano pa? Shepherds keep the flock together. For the flock normally recognizes their shepherd's voice and obeys their commands. Tito, hindi ko po alam Sa baka po ba, alam nila ang boses ninyo? Pag nagsasalita na po kayo, di ba? Nakaganon na sila. Tama po ba, Tito? Yung mga baka. Tama ba? Ang mga tupa po, alam nila kung ano yung boses ng boss nila. So, tara na. Sige po, let's G. Ganon sila, no? Ganon. Alam nila yung boses. Kaya nga, meron silang nagsasama sila together kasi nga, pag nandiyan na ang boss nila. Ang mga pastol ay madalas din may nomadic life. Pag sinabing nomadic life, kailangan nilang magpalipat-lipat ng lugar para makahanap ng pwedeng pastolan. Kasi syempre, minsan naubos na yung pagkain siguro dito, wala na rin tubig, lilipat sila ng lugar. So wala siyang permanent na lugar na pinagtatrabahuan. Okay? At ang mga pastol po, ang shepherd's life is one of a constant struggle, danger, and of being alone, endlessly caring for the flock. Isa sa pinaka-boring at nakakalungkot na trabaho nung panahon in the Bible ay pagiging isang shepherd. Imagine mo, buong araw mo lang silang titignan, nagngangal-ngal. Buong araw mo silang titignan, di ba, para proteksyonan. Ganyan, yan ang trabaho nila. At constant struggle, kasi di mo alam, paggabi, baka, ayun na nga, baka merong gawin sa kanila yung ibang mga hayop na pwedeng ikamatay ng mga alaga nila. Kaya kung bilang isang church, kung titignan natin ang mga pastor sa POV ng Biblia, maiintindihan mo ngayon kung bakit sinire-require tayo na bigyan sila ng double honor. Right? Sa mata ng Bible. No? Kung ganun natin sila tignan. And a shepherd's life is lowly and humble. No wonder the Bible seems to honor them in its narrative. Isa po sa pinakamababa at humble trabaho talaga ng panahon ay pagiging isang shepherd. Kaya iba ang tingin ng Diyos sa mga shepherd. Actually, magugulat ka kasi napakaraming recorded na mga shepherd in the Bible. Gusto niyo malaman? Sino-sino ang mga recorded shepherd in the Bible? Si Abel. Si Abel po ang first recorded shepherd in the Bible and is known to be a man of faith. No? Si Abel ay kapatid, Nino, kapatid siya ni Cain, diba? At si Abel ay anak po ni Adam and Eve. Okay? So siya ang first recorded. Sino pa? Nakalagay dyan then she bore again. This time his brother Abel, diba? Abel talaga. Abel. Now Abel was a keeper of sheep. Ayun na. Mabas, diba? But Cain was a tiller of the ground. Next naman ay si Jacob.
Si Jacob na ninuno ng Israel, kung saan nanggaling ang bansang Israel po, ay naging pastol din. Yan trabaho niya. Sino pa? Si David, the man after God's own heart, was also a shepherd. Bago si David naging hari, no, bago niya pinatay si Goliath. Alam mo ba na ano lang siya, magpapa-deliver lang via on the go. Ano pa ba yung mga delivery sa Manawag? Papa-deliver lang ng pagkain sa mga atik, sa mga kuya niya na nasa war. Bigla niyang nakita na pinamaliit ngayon ng mga Israelite soldiers. At ayun na nga, lumaban siya. Pero alam niyo ba, bago niya pinatay si Goliath, una niyang pinagtanggol yung mga sheep niya. Bago pinagtanggol yung mga tao sa bansang Israel, una niyang pinagtanggol yung mga hayop niya. Diba? Hayop na yan, diba? Grabe. Matindi. Okay, sabi nga sa 1 Samuel 17:34-37, but David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. Kung kaya kong ipagtanggol yung mga hayop na to, diba? Ito pa kayang mga hayop na, hindi, joke lang, no? Ito pa kayang mga taong yan, diba? Na mga tao ng Diyos. No? At nakita natin, the rest is history na ipagtanggol niya ang buong bansa. Ang leaders ng community ay tinatawag ding mga pastol. At ang mga pastol din ang mga unang nakatanggap ng balita sa pagdating ng tagapagligtas. Tuwing dumarating ang Pasko, tama ba? Nakikita natin yung mga, anong tawag sa gano'n? Yung Belen ba yun? Yung, di ba? May yan si Joseph, si Mary, si Jesus. Tapos sa gilid yung mga pastol, no? Mga pastol na nakakagulat kung kanino dapat i-report, unang-unang ni-report sa mga shepherds na naisilang na ang tagapagligtas. At hindi lang yan, even God the Father ay nilarawan din ng Diyos ang sarili niya bilang pastol. Next natin, si God the Father. Diba? Sabi diyan, Psalms 23 verse 1, ano sabi? The Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Diyos ang aking pastol. Actually, siya ang chief shepherd natin. At hindi lang yan, pagpasok ng New Testament, lumabas si Jesus Christ at pinakita rin niya at sinabi rin niya that He is the good shepherd. John 10:11, sabi niya, I am the good shepherd. Asarap niyan, tama ba? Ay, hindi ata nila na-gets. Ano? Masarap yan sa Baguio, no? Pag tupunta tayong Baguio, good shepherd lagi. So ayun na nga, no? Talagang pinakilala niya ang sarili niya bilang good shepherd. And the good shepherd gives his life for the sheep. Kiniklaim ni Christ na siya ang good shepherd na binigay ang buhay para sa kanyang mga tupa. At meron siyang isang kwento no sa book of the gospel na sinasabi niya na meron daw 99 iniwan yung 99 sheep para lang sa isa. Alam mo, ganun tayo kamahal ni Lord. Willing niyang iwan ng crowd para lang kunin ka. Oo, di ba kayo kinilig doon? Kinilig ako no? At nakakatawa ay nakakagulat kasi pagkatapos ni Christ, bago siya umalis sa mundong ito, ay pinasa rin niya ang trabaho na maging shepherd sa mga believers. Jesus shares the task of being a shepherd to the believers. Matthew 10:6, sabi diyan, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So bago siya umalis, ang utos niya, puntahan niyo sila, mag-alaga kayo. Okay? At nung namatay si Christ, pagkasilang niya, nagka-fellowship sila, at ang nangyari, nagkaroon ng deep talks between Jesus and Peter. At ito yung usapan nila. Pakita natin yung verse. Okay, next. Sabi sa John 21, verse 15-17, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon, sabi niya, Simon, mahal mo ba ako? So sabi ni Jesus Christ, sino dito yung mga mag-girlfriend, boyfriend o mag-asawa? Ilang beses tinatanong din, mahal mo ba talaga ako? Diba? Oo nga. Diba? Paulit-ulit na. Diba? Kakasabi lang, mahal mo. Ulit na naman. Ganun ang ginawa ni Jesus. Sabi niya, mahal mo ba ako, Peter? O sabi ni Peter, sige, oh Lord, mahal kita. O sige, kung mahal mo ako, feed my lambs. Pakainin mo yung mga tao ko. Next. Okay, verse 16. Tinanong niya ulit, tinulit-ulit. Diba? Peter, mahal mo ba talaga ako? He said to him, yes, Lord. Alam mo naman na mahal kita. Alam mo naman yan, Lord. Nakalagay nga sa bio ko, I love my, diba? Ganun, yun, mahal na mahal niya. He said to him, tend my sheep. And last but not the least, for the last time, ito medyo nasaktan na si Peter kasi pangatlong beses nang tinanong eh. Sabi dito, Peter was grieved, nasaktan siya eh. Kasi ilang beses nang tinanong for the third time. At pag tatlong beses inulit, may ibig sabihin ng Panginoon Diyos in the Bible. And he said to him, Lord, alam mo naman, Lord, na mahal kita. Tapos sabi ni Christ, Jesus said to him, feed my sheep. So ibig sabihin, parang sinasabi ni Lord, kung mahal mo talaga ako, alagaan mo ang mga tupa ko. Yan sinasabi ni Lord kay Peter. Kasi si Peter po ang foundation, no? Siya ang ang rock, no, ng early church.
Okay, so ayun na nga, dito na naibigay at na-share yung responsibility to take care of the sheep sa mga pastors and leaders. At hanggang ngayon, naipasa po sa atin. Nagets niyo po ba yung flow ng, ng pagpapasa ng trabaho? Ayun, bilang shepherd naman, anong responsibility namin sa inyo? Maganda i-take note nyo ito para pag hindi ginagawa ni mentor, sabihin mo, ay, tormentor talaga. Hindi, joke lang. No? So, I'll be sharing you 1, 2, 3, 4, 4 po na bagay na tungkulin ng isang pastor at isang mentor sa kanyang mga disciples. Number 1 is to take care. Sabi mo nga, take care. Oo, nakakaano naman yun. Diba? Alam mo ba na tungkulin naming alagaan kayo? Yes. Bagamat magkakaiba kami ng ways to care, tama po ba? Buti pa yung si coach, ay, naglilibre sa coffee shop. Puro kami yan. Puro wala awit tun itno lang tumamad. Iba-iba po kami ng pag-aalaga. Tama po ba? At okay lang po ba? Huwag tayong mag-comparean ng mentor. Alam ko po, gwapo po akong mentor at pastor, pero huwag niyo na ako i-compare sa iba. Amen? Hindi, joke lang po. No? Pero yun na nga, no? Sometimes, kasi yun yung nangyayari, nako-compare. Bakit siya ganito? Bakit siya ganyan? Hindi, iba-iba eh. At iba-iba rin ang pag-bringing up sa amin. Iba yung pagmamahal na alam namin at pag-aalaga sa iba. Pero lahat naman kami ay iisa ang pinanggagalingan, ay mahal namin kayo lahat. Amen? Okay lang ba yun? That's number 1, to take care. Pangalawa, to lead. Importante po na meron kayong sinusundan. At bilang mga mentors and pastors, it is our job and responsibility to lead you in faith, in prayer, submission to God, and in all aspects of life. Okay? At nakaka-amaze, di ba, na may mga leaders tayo na before natin pinagdaanan yung mga bagay, napagdaanan na nila. Tama ba? Okay? At matututo tayo sa kanila na hindi na natin gawin kasi nga pinagdaanan na nila. So, yun ang goal nila, to lead us in everything. Ano pa? To attend to the needs. Actually, evident naman yan sa lahat ng pastor at mentor. Tama po ba? Wala akong nakitang pastor at mentor na na maimot. Di ba? Maimot yan sa mga co-leaders nila, pero hindi yan maimot sa mga, sorry sa word, no? Hindi yan, ano ba yung Tagalog ng maimot? Madamot yan minsan sa mga co-leaders nila, di ba? Yung rice na para sa iba, kukunin pa nila yun. Pati ulam, kukunin nila yung pag co-leaders. Ay, mambira talagang yan, mga sakim yung mga yan, ano? Pero pagkasama ang mga disciples, pambira, kasusubo na ibibigay pa sa inyo. Di ba? Hindi sila masaya. Okay. So it is our job and responsibility po to attend whatever needs that are needed at the moment. At alam niyo po ba, minsan ganyan, di ba? Kailangan niyo ba ng kausap? Usap tayo. Kaibigan, di ba? Usap tayo. Di ba? Ano ba? Kailangan niyo ng kasama? Okay, in need ka financially, ay, wag mo na ngayon. Joke lang, no? Minsan, magbibigay yan. May times, siguro kayang ibigay lahat, pero may times, hindi naman kasi mayaman ang mga pastor natin. Mukha lang sila mayaman at mukha lang mga mentors natin, pero wala naman talaga silang pera. Tama ba? Mag-amen naman kayo para marinig nila. Amen ba yan? So, ayun na nga, hindi naman kayang ibigay lahat, pero magbibigay pa rin yan. At alam ko, na-experience niya yan sa kanila. At name it, alam nyo ba ang mga pastor natin at mga mentor, ay pambira, mapapil yung mga yan. Ang dami nilang coupon ban sa bahay. Hindi, joke lang po. Ibig sabihin, mapapil, kung ano yung kailangan mo sa buhay mo, yun sila willing maging at the moment. Kailangan mong maging tatay, magiging tatay yan. No, kailangan mo ng kaaway, magiging kaaway mo yan. Tama ba? Amen. Gusto niyo ba ng kaaway? Magaling kaming maging kaaway. Amen? Hindi, joke lang po. At nakaka-amaze na ganyan ang mga pastor natin. Kayang-kaya nila ganyan ang mga mentors natin, kayang-kaya nila pumapel sa kung ano ang kailangan mo. Amen? Mapapel ang mga pastor at mentor. So maganda, yun yung mga hint ko, magregalo kayo ng mga papel sa kanila. Kasi mapapel sila eh. Tama ba? Hindi, biro lang po yun. Okay? And last but not the least, na trabaho po nila is to protect us from dangers. Sino po amin? Walang plastikan. Sino po amin? Minsan nakukulitan kayo sa mga pastor at mentor natin. Chat ng chat, tulaya mo, chat. Diba? Kamusta ng kamusta, diba? Ano ba? Rep, please, wag muna, diba? Wag muna ngayon, pwede ba? O, diba? Ganyan tayo minsan, no? Pero minsan, kahit makulit sila, gusto lang nilang tayong proteksyonan, diba? Kasi may mga possible dangers silang nakikita na pwede nating ma-experience. At siguro sabihin na nating makulit sila, pero minsan magmi-make sense naman na ang goal lang naman talaga nila ay mahalin tayo at maging maayos ang buhay natin. Hindi naman kami mapilit dahil never namin kayong naging pagmamay-ari. By the way, lagi kong sinasabi sa mga mentors na wala silang pagmamay-aring disciples. Okay ba yun? Wala kayong responsibility sa amin, pero may responsibility kami sa inyo. Okay?
We take care, lead, attend to the needs, and protect because it's our calling and responsibility. Na hindi namin sagot sa inyo, pero sagot namin sa Diyos. Ibig sabihin, pag di namin kayo minahal, mananagot kami sa Diyos. Hindi kami mananagot sa church, mananagot kami sa Diyos. And a pastor's life, just like the shepherd's life, is one of the never-ending challenges. Amira, hindi natatapos yan. And words are not enough for us to describe how hard it is to be a faithful pastor and leader. Parang nalungkot kayo, tama ba? Ay, kakasyan era. Di ba? Ito raraya, makakasyan era, totoo, di ba? Okay, at ito, para mas nakasyan kayo si kami, di ba? Maraming bagay pa ang mga nangyayari sa mga church leaders at pastors na madalas hindi naman natin nakikita. Tanong ko po, siguro alamin natin, ano-ano ang mga ito? Okay, so ganito sila. Wina-one-on-one ka, menomentoran ka, nililibre ka, tinutulungan ka, nakikinig sa'yo. At the same time, ito yung pinagdadaanan nila. Unseen things pastors and leaders face. Letter A, costly sacrifice. O yan, ayaw na ipakita. Oh. Ayaw nyo bang pakikita? Ayan, costly sacrifice. Alam nyo ba na marami sa mga pastor natin at leaders natin ang talagang sobrang nagsasacrifice. Yung mga mukha nila, mukha ng sakripisyo, tama ba? Okay. Maraming sacrifice si pastor at mentor na marami sa inyo ang hindi naririnig, lalo na mga pastor. Pastors, most of the time, leave their corporate jobs just to go full-time attending the needs of the church. At may mga pangarap silang tinalikuran para sumunod sa pangarap ng Diyos. Ako po ay graduate po ako ng Bachelor of Information Technology. Kami yung mga BSIT daw ng school na BSIT. Okay. At alam niyo po ba, pagka-graduate ko po ay meron ng work na naghihintay sa akin at meron siyang maayos sa sahod. But I gave it up because my calling is to be a pastor. Maraming times na gusto ko nang iwan po ang pagpapastor kasi nakikita ko nagugutom yung mga anak ko. Lalo pag nakikita ko si Gianna pumapayat, sabi parang hirap, 'di ba? Ang hirap. Ang laking na ng mukha niya tapos biglang papayat, ang pangit, 'di ba? So ayun na nga, salamat sa Lord kasi ayun na nga, kahit ganun po ang nangyayari, no. God provided for our needs. At ayun na nga, sabi ko nga po sa inyo, may mga sacrifice po kaming mga pinagdadaanan din. Okay, alam ko sacrifice sa inyo ang imit kami, tama ba? Ang tulayan mo, natala mo, alas 3 lamang. Di ba? Minsan gano'n. Pero alam mo, mas marami din silang sacrifice na sinasakripisyo para din sa inyo. Ano pa? Hidden battles. Kung may battles kayo sa buhay, alam nyo ba na may mga pastor kayo at may mga leaders tayo na may mga hidden battles. Imagine mo, nagpipreach ako dito, ang ganda-ganda ng ginagawa ng Lord, testify ka pa, grabe Lord, grabe Lord, yung hindi nyo alam at the back of our lives, ay may mga battles kaming pinagdadaanan na never namin kinikwento sa inyo. Marami sa atin dito nagtagumpay at malapit nang magtagumpay sa challenge and trials sa tulong ni pastor at mentor. Pero alam nyo bang marami kaming hidden battles? Mga battles na pilit naming nilalaban, even sa panahong nilalaban din namin dito. Actually, may flip-top battle ako mamaya. Hindi, joke lang. So, ayun na nga, na maraming mga battles kami na pinagdadaanan. Pero hindi na namin kinikwento sa inyo. Okay? May mga, baka hindi nyo po alam na kahit pastor po kami, kahit sinong pastor, kahit si bishop, no, kahit sinong leader po yan, mga tao din po kami. Kung may physical struggle kayo at battle, kami din. Kung meron po kayong spiritual battle, kami din. Kung may mental battle kayo, kami din. Kung may financial battle kayo, ay lalong kami din. Tama ba? Okay? At hinaharap namin ito plus sa battles na meron ka. Imagine mo yun, di nyo ba na-appreciate yun? Na ini-encourage ka nila, pero kailangan din pala nila ng encouragement. Pero tutuloy sila. Kasi trabaho nila yun eh. Diba? Wala silang magagawa. Buti nga sa kanila. Tama ba? Okay. Letter C ay restless nights. Ilan pa sa mga pinagdadaanan nila ay mga restless nights. Ito magiging seryoso ako. Minsan po, yung paghahanap namin ng ways to attend your needs leads to our restless nights. Alam mo, lahat ng mga mentors, ang gusto lang naman nila talaga, gumanda ang buhay natin at maging maayos. At alam nyo ba na minsan sa kakapilit namin na gumanda ang buhay ninyo at maging maayos kayo, mapakinggan kayo, sometimes kami naman ang hindi nakakatulog. May mga times po na nakakatulog, hindi kami nakakatulog thinking and praying for solutions na mga pinagdaanan nyo. Nakapag-share ka ng problems mo, tama ba? Guminhawa ka, pero yung mentor mo naman, di nakatulog. Kasi iniisip niya, ano kayang gagawin ko sa kanya? Ano kayang maitutulong ko? Diba? Agigala makakaugip, di ba? Minsan ganun, di ba? Nakakatuwa. Pero, ganyan sila. Mga panahong dapat nagpapahinga na sila. Pero pambira, nangangamusta at nagwa-one-on-one pa. Ako, pambira, share ko po sa inyo, maraming beses na gusto ko nang i-cancel yung Connect group. Pero hindi ko na cancel kasi nakakaya yung rep namin, yung rep hindi naman hindi nagpapas. Hindi naman hindi siya nagko-connect group. Pero it's a very challenging one. Pero nagtutuloy pa rin tayo. Restless nights. Amen? Next, itong mabigat, unanswered prayers.
Bilang mentor po, isa sa pinakagusto namin, masagot yung prayer ninyo. Pero alam nyo ba, isa sa pinakamasakit na part ng pagiging mentor, yung nagsiselebrate kami ng answered prayer mo, pero kami maraming unanswered prayers. Alam nyo ba yun? Ang daming ganyan. Mga mentors, nakaka-relate ba kayo? Di ba? Nag-chat yung di ba, coach, grabe yun. Natanggap ko na yung blessing. Tapos ikaw, ilang years ka na nagpipray ng blessing, wala ka pa rin natanggap. Minsan parang nakakatampo kay Lord eh. Yun yung siguro yung magandang word, di ba? Yun na nga, yun na, sa buhay, pero kami minsan may mga prayers na hindi pala sinasagot ng Lord. Actually, we sincerely rejoice with your victories. Yes, but deep inside, sometimes, not every time, may tampo kami sa Diyos na parang, Lord, bakit gano'n? Kung kami, sino yung naglilingkod, sino yung nagpapastor, sino pa yung ginagawa yung tama, bakit siya pa yung ganto, bakit ganyan-ganyan? Okay? At ang pinakahuli, because of that frustrations, nakakaroon kami ng painful frustrations, letter E. Alam niyo po, sa 15 years kong naglilingkod sa Diyos, ilang years pa lang po akong pastor, pero 15 years na po ako naglingkod as a mentor. Isa sa mga nakita kong sobrang nasaktan sa ministry at sa church ay mga pastor at mga leaders. Ilan sila sa mga pinaka-sobrang nasasaktan. Nasaktan dahil nag-backslide yung mentee niya. Imagine mo, ilang years mong inalagaan tapos nawala din. Nag-backslide din, bumalik sa dating buhay. Ang sakit nun, di ba? Aside from marami ka ng ginastos, syempre, ang dami yung heart mo na magbago yung tao. Okay, ano pa? Okay, ang tawag dito, ito matindi, nasaktan kasi feeling niya nagamit siya. Nasaktan kasi feeling niya maraming oras ang nasayang, especially sa mga disciples, na iniwan lang naman siya. At yung malala, ayun na nga, siniraan pa siya online. Diba? Grabe naman yun, masakit naman yun. At lagi kayo nakakarinig ng encouragement sa amin. Tama po ba? Nakarinig na po ba kayo ng discouragement sa amin sa church? Na-discourage na po ba kayo sa akin? Pag sinasabi mong gwapo mo, ay sorry na po, yun totoo eh. The truth will set the people free. Amen? Joke lang. No? So yun na nga, no? Yun yung nangyayari. No? Lagi kami nag-i-encourage. Pero alam niyo ba, madalas sa encouragement namin ay galing sa mga painful frustrations namin sa buhay. So tanong, bakit hindi nyo kailangan makita at marinig ito sa amin? Reb, bakit hindi nyo sinasabi? Ba't ngayon nyo lang sinasabi? Hindi, kasi prepare ko talaga para sa, joke lang. Kasi it is our calling. Actually, calling naman namin talagang pagpapastor eh. Calling naman talaga namin maging mentor eh. At malinaw sa amin, nakasabay ng aming paglilingkod ang mga bagay na ito. At ilan sa mga ito, cross to bear namin in following Christ. Amen? Okay? Sinasabi ko ito, hindi para maawa kayo sa amin, pero para humanga kayo. Regardless, it is an honor to serve God and His people. Please lang po, huwag kayong maawa sa amin. Kung wala na kaming pera, kung di kami nasasagot minsan sa mga prayer request namin, kung minsan ganito kami, huwag kayong maawa sa amin, pero humanga kayo. Kasi ganyan namin kamahal ang Diyos. At ganyan namin kayo kamahal, kasi gusto namin kayo ay ayusin ng Panginoon Diyos at ma-fulfill yung plan niya sa buhay ninyo. Madalas hindi nyo po ito nakikita sa aming mga mentors at leaders, ngunit nakikita naman ng Diyos ang paghihirap ng kanyang mga lingkod. At alam niyo po ba, may pangako ako, no? May pangako ang Diyos pala sa mga tao, especially sa mga mentors at pastors. Romans 2 verse 6, sabi diyan, the God who see the things unseen will repay each person according to what they have done. Ibig sabihin, hindi nyo man kami appreciate, merong chief kami, no? Merong kaming Sir Chief, hindi Sir Chief, may chief kami, the shepherd, na magre-reward sa amin. Amen? Palakpak naman po sa Panginoon. Okay? So that's number 1. What's the heart behind the calling? The shepherd's heart. And number 2, let me end with this, the teacher's heart. Can you say with me, teacher's heart? By the way, lately po nag-celebrate ang mundo ng Happy Teacher's Day. Tama ba? May mga teachers po ba? Can you just wave your hand? Papalapakan natin sila. May mga teachers tayo dito. Happy teachers po sa lahat ng mga teachers natin. Ayan o. Mas malakas naman dyan. Come on. So announcement, wala daw pasok mamaya. Tama ba? Wala pala. Okay, sige. Huwag kayong maingay, baka marinig sa kabilang room. Tama? So wala daw, saan tayo? No? Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. We greet and appreciate you all. Pero alam niyo po ba, aside sa pagiging shepherd, trabaho din po namin i-equip ang church at dyan papasok yung heart of a teacher. So bilang teacher, ano ang responsibility namin sa inyo? 2 bagay. Number 1 is to share the whole truth. Can you say with me? Whole truth. Bilang teacher, isa po sa pinakamalaking challenge ngayon, bilang pastor, bilang mentor, in equipping the church is wrong doctrine and selfish ears. Ang hirap po sa panahon ngayon. Bakit? Sabi ng 2 Timothy 4 verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will head up
for themselves teachers. So binalaan ngayon, okay? Binalaan ngayon ni Paul si Timothy. Sabi niya, alam mo Timothy, darating yung time, marami sa church ang ayaw ng pakinggan ang sound doctrine. Gusto na lang nila pakinggan yung gusto nilang pakinggan. Kaya ako po, challenge ko po sa inyo, kung gusto niyo pong lumago, huwag po kayong mamili ng preachers. Amen. Huwag kayong mamili ng topic. Hindi, gusto ko prosperity. Hindi, gusto ko para yung angat-angat ang buhay. So, minsan ganun, no? Parang pag ayaw mo yung preacher, pag ayaw mo yung gato, ayaw na natin. Hindi po. Bakit? Kasi the truth will set us free. At ako po, I-rest assured ko po sa church natin, wala po akong pipiliing topic. Lahat po sa Bible, tuturo namin sa inyo. Wala kaming isi-sugarcoat. Okay ba yun? Kaya pasensya na po, minsan may mga topic na masakit, okay lang yun. Kasi sabi nga ng Bible, the truth will set people free. Ang goal natin, hindi kilitiin. Sino dito? Actually, nakikilitin naman kayo sa mga preaching natin every Sunday. Tama ba? Pero minsan, ang gusto natin minsan, yung nakakakiliti lang, yung tawa ka ng tawa, pero wala naman nangyayari sa buhay natin. Pero sa church po natin, hindi po natin gagawin yan. Pero huwag kayong magalala. Kikilitin ko naman pa rin naman kayo. Tama ba? Sasabihin ko sana, kilitin mo yung katabi mo, pero wag na lang. Tama ba? Okay. Yung sarili mo na lang. Okay? Alam niyo, mas madaling mag-compromise ng message sa panahon ngayon. The Bible remains relevant and timeless, yet we came to the point where people do not want to hear what they need to hear. And so they look for teachers to please their itching ears. Nakakalungkot, maraming preachers, maraming pastors ang ganyan ngayon. Ang piniplease nila yung tao, hindi nila piniplease ang Panginoon Diyos. Kaya malaki ang tukso para sa mga preaching ear o preachers and teachers of the Bible na maging tagakamot na mga nangangating tenga nila o nangangating tenga ng mga hearers. Pastor, alis na ako ng church nyo kasi hindi nyo pinag-uusapan yung ganito. Puro, dapat gusto ko, ganito lang yung topic. Gusto ko, ganito lang yung topic. Huwag tayong ganun. Okay? Unfortunately, makakakita tayo ng mga nahuhulog sa ganitong tukso. These are people who still consider themselves as Bible preachers and teachers who sacrifice the truth on the altar of popularity and convenience. Mahalaga, masaya yung tao, pumapalakpak, okay sila. Pero alam nyo po, yan po yung malaking challenge sa panahon natin ngayon. Pero na-amaze po ako. Tayo sa akin, bakit? Ang Lighthouse po, masayang makinig kahit ano ang topic. Basta salita ng Panginoon Diyos. Okay? Bilang pastor at mentor ng church, isa po sa pinaka-nauubos ang oras namin ay pag-aaral ng salita ng Diyos. Imagine niyo po itong message na ito, itong ginagawa kong ito. 3 days ko itong ginawa para sa isang oras lang na preaching. Yung tinatimeran na nga ako. Sabi ko, grabe ka naman, 3 days kong, joke lang, Ang tagal. Yung iba sa amin, ako kasi ganun ako gumawa, mga 3 to 4 days ako. Pero yung mga iba sa amin, parang 1 year bago gumawa ng preaching, tama ba? May mga ganun. Hindi, joke lang. May mga iba, 1 week, 2 weeks, ganun. Talagang hindi madali ang pag-preach, paggawa. Actually, pwede naman na kami mag-chat GPT, tama ba? Can you make me a preaching 40 minutes about this one? Pwede naman na pero hindi namin ginagawa kasi mahal namin kayo. At bakit? Kasi nga, merong utos ang Panginoon Diyos. Sabi nga ng 2 Timothy verse 2 to 15, sabi niya, be diligent to present yourself approved to God. Okay? Ibig sabihin, sagutin namin sa Diyos kapag nag-preach kami ng kung ano-ano, kay Lord kami mananagot, hindi sa inyo. At kailangan kaming maingat din. Bakit? Kasi nga, pag mali tinuturo namin, mapupunta rin kayo sa mali. At mawawala din kami. So very careful tayo dyan. So in the standard of God, those who mishandle the word of God are the ones that need to be ashamed of themselves. Kaya wala kang dapat ikahiya kung mistulang unfruitful ang ministry as long as you remain faithful in handling the word. You are doing a good job. Can you say, kung meron kang mentors sa katabi mo ngayon, sabi mo sa kanya, you are doing a good job. Yan. Amen. Alam niyo po, sabihin ko sa inyo, kahit wala nang nakikinig sa amin, okay, kahit ilan na lang, basta isi-share ko pa rin ang word of God. No compromise, never. Amen? At bakit namin ito ginagawa? Kasi nga, poison ang wrong doctrine, and wrong doctrine can lead to wrong living. Ang goal namin, equip kayo, and to do that, we need to share the whole truth. So again, hindi ko po kayo kikilitiin lang. Amen? That's my job. Hindi namin kayo kinikiliti lang, pero share namin ang salita ng Diyos. And second to the last is equip the church through the word. 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, para saan? So that the man of God o the servant may be thoroughly equipped for every good work. Sige, balik natin. Parang di ata nila napicturan. Sige. Yan, equip the church through the word. So, yan ang trabaho namin. Ang goal namin is ma-train kayo using the words of God. Amen? Shepherds, now we call them pastors and leaders, are one of the gifts of Christ to the church to equip His people. Di man natin ito pansin, pero alam nyo ba,
na mga pastor at leader natin, listen to me, ay regalo ng Diyos sa simbahan. Amen. Lord, wala na bang iba? Yes, sila po ay regalo ng Lord sa mga simbahan. Paano natin malalaman na sumakses ang isang pastor at mentor? Simple lang. Kapag may na-equip na isang attendee at naging disciple of Christ. Alam niyo po, masaya ako pag binibigyan niyo ako ng pera. Masaya ako pag binibigyan niyo ako ng appreciation, ng mga wordings na mahaba. Pero alam niyo, never niyo ako makikitang umiiyak pag binibigyan ako ng mga bagay na yan. Pero lagi akong umiiyak. Okay? Yung minsan yung mga iyak pang artista lang, kunti lang. Pero madalas umiiyak ako kapag naririnig ko testimony ang isang tao na binago siya ng Panginoon Diyos. Yung kanina, si Jojo po na nag-share ay mga OGs yan, di ba? 19, nung dinidisciple ko na yan. Hindi pala, sobrang tagal naman yun. At nung nag-start kami yan, talagang wala ka di makikita sa kanya. Gandang lalaki lang. Parang ako po, ganun lang din. Nag-start ako, gandang lalaki lang. So yung gandang lalaki lang din siya, no? Pero parang wala kang makitang future sa tao. Pero dinisciple pa rin natin sila. At siguro, tanong mo sa akin, paano malamang naging successful ka sa kanya? Narinig niyo naman siguro yung testimony niya. And for us, the best appreciation is your life change. Alam niyo, pag nakita namin gumaganda ang buhay niyo, yan ang pinakamagandang appreciation niyo sa amin. Amen? Parang ayaw nila. Sige, pera na lang. Okay, joke lang. Okay, so I became yun na nga, sabi ko nga, I was also personally mentored by someone. Kaya ako po naging ganito because I was mentored by someone. And through that mentoring, I can say I became a better husband. I became a better mentor. I became a better pastor. And a better man. Tanong ko po, sino dito naging better ang buhay mo? Dahil may mga mentors at pastors na nag-train at nagturo sa iyo. Amen? Thank you, Jesus. Nakakatuwa. Balikan natin, recall natin, what's the head or what's the heart behind the calling? Tapos na po ako, the shepherd heart. Bilang shepherd, pwede natin picturean, anong responsibility namin sa inyo? It's our responsibility to take care, to lead, to attend to the needs, to protect from dangers. And there are unseen things that pastors and leaders face. That's costly sacrifice, hidden battles, restless nights, unanswered prayers, and painful frustrations. Pangalawa, is the teacher's heart. Bilang teacher, anong responsibility namin sa inyo? Share the whole truth and equip the church through the word. Palapakan naman natin ang mga mentors at pastors natin. Now, may question ako eh. Dapat bang bigyan ng appreciation ng mga pastor at leaders sa church? Isang beses as a church sa isang taon. Okay lang ba? I think it's a big yes. Appreciation, hindi nang naaawa, pero appreciation na may paghanga. Huwag kayong maawa sa amin kasi tungkulin namin ito. Most of us are not paid to do it. Yung ilan may love gift. Ang matindi niyan, hindi na nga kami sinasahuran, naglalabas pa kami ng pera at panahon para lang po sa inyo. Alam niyo po, appreciate us but don't make us like someone na parang kapantay ng Diyos. Kasi may maraming ganyan eh, no? Parang naman ng Diyos yung pastor. Hindi po, pares lang tayo. Okay, tayo po, tulad ninyo, tao lang din kami. May chief shepherd tayo and that is God. Appreciate us, pero gandun lang tayo. Kung meron man tayong sasambihin, meron man tayong sobrang pasasalamatan, walang iba kundi ang ating chief shepherd, and that is Jesus. So to all pastors and leaders, whatever it is na i-prepare at ng mga disciples at ng church, makinig kayo sa akin, okay lang ba i-appreciate natin? Okay lang ba yun? Kahit ilan, kahit magkano, kahit ano. Ano niyo po, sabihin ko sa inyo, makikita niyo sa amin na sobrang ngiti ngayon kahit anong prepare niyo sa amin. Kasi hindi naman kayo required na gawin yan para sa amin. Kasi calling to eh. Hindi nila kailangan pantayan yung pagmamahal na binibigay sa atin. Okay. By the way, hindi nyo kailangan pantayan yung ginagawa namin para sa inyo. Kasi tungkulin namin yun sa Diyos. Hindi yun tungkulin sa amin. Okay? At the end of the day, ang pinakamalaking appreciation at pambawi nyo ay ang buhay nyo na bago. Magbigay man kayo o hindi. Let me tell you this. You are our reward. You are our crown of glory. And maybe, mga mentors, minsan, siyempre bilang tao, minsan nag-expect naman tayo. Pero hindi man tayo bigyan ng tao. Sabihin ko sa inyo to, alam mo ba na may chief shepherd tayo na nag-promise to reward us the crown of glory that will never fades away. 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appears, you will receive
the crown of glory that does not fade away. Meron tayong mabuting Ama na hindi lang nakikita kung ano ang ginagawa natin in secret, pero nagre-reward din siya. Kaya walang effort ang nasasayang kung tapat kang naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, mula po sa aking puso, mula sa amin, mula sa akin buong Lighthouse, to all my faithful pastors and mentors, preachers, Sunday school teachers, lahat, in other words, shepherds and teachers of the Word, happy Pastors and Leaders Appreciation po sa inyo lahat. Saludo kami sa inyo. Ang lakas ni Jesus sa inyong mga buhay.